Boxing update mga tol, paghalap ni Vasily Lomachenko versus George Kambosos. Parehas nga po pasok sa weight limit ng 135 pounds. So abangan natin ang bakbakan nila bukas araw ng Linggo sa Australia. Sinabi ni Kambosos, isang gera ang ipapakita niya kay Lomachenko. It's a war. Pero sagot naman ni Lomachenko, hindi daw ito gera at isang war, kundi isa itong art. Sports lang daw ang laban at isang art ito para kay Lomachenko. Kaso ang iniisip ata ni Kambosos, sabayan ng suntukan hanggang may babagsak. Kaya abangan po natin bukas ang matinding bakbakan sa lightweight. Paglalabanan po dyan ang bakanteng IBF. Kung sino ang panalo dyan, nakabang agad si Shakur Stevenson. Sa ibang banda naman, paghaharap ni Jaron Butch Ennis at Cody Crowley. Magandang bakbakan din ito sa welterweight division. Dedepensahan ni Jaron Butch Ennis ang kanyang IBF welterweight belt. Pinangako ni Jaron Ennis na isang knockout ang panalo. Pero matagal pa itong laban ni Butch Ennis dahil sa July 13 pa ang laban. May kartada itong si Crowley na 22 wins, 9 KOs, walang talo. Sa ibang banda naman, Deontay Wilder binatikos ang komisyon. Bakit daw nila pinayagan si Mike Tyson na lumaban sa professional fight kontra Jake Paul? Matagal na raw na hindi lumalaban si Mike Tyson sa professional fight. At sa kanyang edad ngayon na 57, bakit daw pinayagan pa ng komisyon na maging professional fight ang laban kay Jake Paul? Ayaw raw ni Deontay Wilder na maalala si Mike Tyson na tinalo siya ng isang YouTuber lang. Okay na raw ang legacy ni Mike Tyson, maalala siya sa kanyang mga matitinding laban noon. Kaya dapat exhibition na lang ang laban ni Mike Tyson kay Jake Paul for entertainment. Kaya hindi nagustuhan ni Deontay Wilder ang pamamalakad ngayon ng komisyon. Okay mga tol, sa ibang banda naman, Naoya Inoue dahil sa kanyang pagiging number 1 pound for pound ngayon. Marami ang nagsasabi mga tol na big fight ni Naoya Inoue itong si Gervonta Tank Davis. Kung may kasaraw ito sa US, ito na ang pinakamalaking laban ni Naoya Inoue. Pero masyadong mabigat si Tank Davis ngayon mga tol dahil 135 pounds. Pwede pa nga siya umakyat hanggang 140. Samantala itong si Inoue 122 pounds pa lang ngayon. Dadaanan pa niya ang 126 at 130 pounds. Pwede tapat muna si Inoue kay Ray Vargas sa featherweight. Pagdating naman sa Pinoy fighter, pwede niya kalabanin si Mark Magsayo kung may kasa ni Sean Gibbons. So marami pang mabibigat na kalaban si Inoue sa featherweight at super featherweight bago niya marating si Tank Davis. Okay mga tol, sa ibang banda matapos matalo si Reymart Gaballo via knockout sa round 1. Abangan na lang natin kung mababago ang ranking niya sa WBO kontra Yoshiki Taki. Number 1 si Reymart Gaballo dyan. Pagdating naman sa IBF, number 4 si Reymart Gaballo. Mataas na sana ang ranking ni Reymart Gaballo pero natalo siya ngayon sa isang Meksikano. Kung baga parang tune up lang sana ito ni Reymart Gaballo pero nasingitan ng solid. Kung papanorin nga po yung replay, parang paulit-ulit yung patama kay Reymart Gaballo. Straight hook. Matapos tamaan ng straight, sinusundan ng hook. Pumapasok naman agad sa panga ni Reymart Gaballo dahil mababa yung depensa. Pero ganyan talaga ang boxing mga tol, meron talagang hindi naasahan. Si Naoya Inoue nga na number 1 pound for pound, tinamaan ng hook dahil nakababa ang depensa. Sa ibang banda naman, Marlon Tapales sinabing gusto niya labanan kahit sino ngayon sa super bantamweight. Nakalaban na raw niya ang pinakamagaling, kaya kahit sino raw ang itapat sa kanya.